Hmm? Obvious na obvious naman to. Oh. May cross. Nakita niyo po ba yung cross? Ayun! Ayun! Binibilugan na niya. Ayan. May isa pa sa likod ng sun. Nakita siya na ba? Ito po yung isang cross. Tapos yung isang cross, malabo kasi. Saan na ba yung paa niya? Ito. Tama ba? Dito clear. Tapos meron pang isa. Wait lang ha. Meron pang isa dito sa taas. Over there. Tatlong cross. Diba? Sabi ko, Lord, kung sa bintana ko naman ito galing, bakit yung isang cross nasa likod ng sun? Bakit yung isang kamay ng cross, tatakpan niya yung sun? Parang feel ko, ano mo yun? Parang, Lord, nangungusap ka talaga sa akin. Hindi ako nag-react agad dyan. Tinawag ko yung pinsan ko. Sabi ko, Jeng, halika dito. Bakit natin may nakita ka na naman? Natatakot na sila sa akin. Na-joke lang. Tapos sabi ko, tinan mo. Hindi ko sinabi, tinan mo. Ayun nga! Sabi ko, maka-react ka naman. Pero talagang binitawan niya yung cellphone ko. Tita, alamin mo na. At inyapin pong cross. Alam mo ngayon, ganun. Tapos parang, sabi ko, Lord, sana naman, Sheena naman. Si Lord na talaga, kinakausap ka na. Alam mo yun, kapag nasa Kanya ka, wala ka dapat i-worry. Kahit anong bagay, kapag nasa Kanya ka, makikita mo siya. Kahit nasaan ka, kahit anong ginagawa mo, kapag nasa iyo si Lord, nangungusap siya. Dati mag-challenge ako, hindi naman siya mangungusap sa akin. Pero dahil ngayon, na kay Lord ako, at in love ako sa Kanya, sa lahat ng challenge ko, nangungusap si Lord. Ano bang kailangan para matawag kang winner, matagumpay sa buhay, maging ultimate survivor? Si Lord. May limit lahat ng nasa mundo, kay Lord wala. Masarap pag si Lord at sa prayer ka nagpag-guide. Ang saya ng mundo, may limit. Ang love ni God, wala. Tama ba? Saan ba ako? There is more to life than money. Hindi career, hindi love life, fame, pera, power at success ang kukumpleto sa atin. Si Lord, siya lang talaga. Ngayon, secured ako. Confident ako, happy at peace at in love ako kay God. Sino gusto maging in love kay God? Ang sarap. Eto nga, tsaka sa mga youth din at sa atin pong lahat, meron pong verse na tumatakbo sa akin nung nandun po ako sa time na dinidiscipline ako ni God. Yung no discipline is enjoyable while it's happening. It is painful, but afterward, there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. Naku, huwag na po tayo umalis kay God. Hayaan na po natin yung training natin na kay God dahil yung promise niya na a right living for those who are trained in this way. Peaceful harvest of right living. Huwag na tayo umalis kay God. Gusto ko rin po magpasalamat sa dami ng mga nag-pray para sa akin. Yun nga, napaka-powerful ng prayer. Talagang yung prayer hindi ko man sila nakikita na pinag-pray nila ako, nilayo ako ng prayer na yon sa kapahamakan. And ito rin po yung verse ko na bilang artista, yan. Charm is deceptive and beauty does not last. But the woman who fears the Lord will be greatly praised. Proverbs 31:30. Yun. Ito na yung mga natutunan ko na to. God is love and He is holy. He will save you from sin. Tulad po ng ginawa niya sa akin. Mag-pray lang po tayo. Isi-save po niya kayo at ibibigay niya po ang prayer ninyo. There is no love in hell, no hope, no peace, just extreme pain. Diba, ayaw naman natin ng pain, kaya mag-stay nga tayo dito sa church. I-satisfy natin si God, wag yung sarili natin.
Kasi yung love ni God, yan yung best deal you'll ever get. And it's for free. Siya ang magtatanggol sa'yo at magiging steady ang heart natin. Ngayon, kahit hindi ko alam, pinagpe-pray ko, pero ang importante sa akin ngayon, kahit hindi na ako sumikat, basta bigyan ako ng work ni God. Ang importante sa akin, sumikat si God. Yun lang. Ayun. Gusto ko rin pong magpasalamat sa faithfulness ng parents ko. Dahil po, bata pa lang po kami. Yun nga, yung power of prayer. Dahil po sa prayer ng mom and dad ko, ng lola at ng lolo ko, nag-start po doon. Naging Christian po silang lahat. Kahit malayo po ako, kahit saan ako makarating, nandun pa rin po yung guidance ni Lord at yung shield niya. At hindi po ako tinatablan ng kahit anumang plano ng mga kaaway. Nilalayo po ako ng prayer ng parents ko. And let's all pray. English. Bumapil pa ako. Thank you, Father God. Maraming salamat po sa moment na to. Maraming salamat po at binigyan niyo po ako ng pagkakataon na i-share po kung ano po yung ginawa niyo sa buhay ko, kung paano po kayo nag-move sa puso sa buhay ko at sa family ko, sa career ko, Lord God, paano ka maging manager, Father God. And I believe magiging ganun din po kayo sa mga taong nandito, Lord God, dahil mahal niyo po sila tulad ko. Lord, salamat po at mahal mo ako na lagi kang nandyan para sa akin. Lord, I'm sorry for the bad things I've done, for being so selfish, for ignoring you for so long and missing out on things that you wanted for me. Thank you for giving me a second chance and for bringing me to this church. Lord, thank you for letting me make things right, even though I don't deserve it. Lord, I want to be yours from now on. Magstay ka sa puso ko. And Lord, magpakilala ka sa mga tao humihingi ng tulong sa iyo. Tulad ko, Father God. Kumatok ka sa puso nila. I-save niyo po sila, Lord God. Lord, hindi ko po alam lahat ng prayers na nandito ngayon. Pero maraming salamat po dahil sa dinami-dami po ng tao, pinakilala at dinala niyo po kami sa church na to. At nagpakilala po kayo sa amin. Lord, be my leader. Be our leader, Lord God. Thank you, Father God. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. And we pray, Lord God, na ang 2013 namin ay magiging breakthrough para sa career, para sa mga buhay namin, Lord God. At Lord, sana sa 2013, maging blessing din po kami sa maraming tao. At may share po sana namin ang word ninyo, Lord God. At mas marami pa po sana ang mag-church sa church na ito. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, and sana huwag natin kakalimutan ang power of prayer. God bless. Muli po, malakas na palakpak para sa Panginoon sa Kristo. Lahat po na-bless kay Jesus, magsabi ng Amen. Gusto ko lang pong i-challenge ang bawat sa atin, especially tayo po na hindi pa nakakilala kay Lord sa mga first timer. Ang nakita po natin sa buhay po